100% yan mga kapatid. All we have to do is to accept that salvation mga kapatid. If hindi mo pa natatanggap ang salvation na binigay ng Panginoon mga kapatid, today mga kapatid, choose you this day mga kapatid who you will serve. The Lord has an opportunity for you this morning mga kapatid. Amen. So sa dami ng choices, sa dami ng pagpipilian na binigay sa atin, we have a generation na preoccupied, distracted, and very confused. Now let me enumerate sa inyo mga kapatid kung ano ang negative effects ng sobrang daming choices. Number one is paralysis. Amen. So the Israelites, 40 years in the wilderness, kapipili nila kung sino ba talaga yung sasambahin nila mga kapatid. They will decide that God is their Lord, tapos mawala ng leader nila for a while, meron na silang Diyos mga kapatid. The thing about successful people mga kapatid is, bata pa lang sila na pag-decide na sila kung ano yung direction nila sa buhay. Yes, yes. Look at yung mga famous athletes, yung mga basketball player. Bata pa lang sila, alam nilang career nila is to play basketball. So nakapag-decide sila ng maaga, pinafocus nila yung lakas nila, yung kanilang oras, yung kanilang energy into playing that sport. Look at musicians. Yung mga kilala na famous musicians, bata pa lang sila, tumutugtog na sila. Alam nila na doon sila magsasucceed. Pero if matanda ka na mga kapatid and you still don't know, decide ka pa rin ng decide na pa-paralyze ka. Walang progress sa inyong buhay mga kapatid. Gusto kong gamitin illustration si Sam Walton ng Walmart. Si Sam Walton, during his time, siya yung richest man in America. And siya yung nag-start ng idea ng parang grocery stores ngayon. Siya yung founder ng Walmart. And what's impressive about this person, mga kapatid, nung binasa ko yung biography niya for my report, is at the age 24, bago siya pumunta sa army, kasi nabutan pa siya ng World War, so kailangan niya sumama sa army. Bago siya pumunta ng army, nasubukan niya na magtrabaho sa retail, nasubukan niya na mag-business, and may namit na rin siyang girl. At the age 24, bago siya pumunta sa army, sabi niya, there are two things na certain na siya sa buhay niya. What I want to do for the rest of my life, and who I want to do it with. At 24, sigurado na siya na dito ako sa business na to. And ito lang yung taong gusto kong pakasalan. Kasi sometimes mga kapatid sa atin, kung some people mga kapatid, buong buhay nila, hindi nila masagot either of these two questions. Amen. Totoo ba mga kapatid? Yes! Sagutin yan! Amen. Tumatanda tayo, we don't know ano gagawin sa buhay natin. Hindi rin natin alam kung sino ba gusto natin kasama sa paggawa na yan mga kapatid. And true enough, dahil although medyo late na ngayon 24 but dahil decided siya, he made that choice at 24, binigay niya ang buhay niya into that business, and eventually he succeeded kasi maaga siya nakapag-start. Though may failures, maraming setbacks mga kapatid, you can learn, you can adopt easily.